Po, magandang araw po sa inyong lahat. This is a one of a kind special event na gagawin natin sa channel po. We have invited a lot of people and due to um, request ng ating mga kaibigang vlogger, eto po yung mga tao na imbitahan natin to help us today for our year-end special. A lot of people are thinking, ba't ba kailangan ng year-end special? A year-end special is something to do with recognizing the fact that there are a lot of things na maaring makalimutan natin or na-miss natin na mga information. W- Every time I talk about um, politics, lagi ko pong sinasabi, any place that I go, lagi ko pong pinupunto is that we need to make sure that we always have a way to voice our opinion and to say our opinion. And I think, and the reason why I came back to vlogging, po kasi nagva-vlog na ako and I stopped and I returned to vlogging. The reason why I came back is I see a lot of misinformation and disinformation. Plus, I see that a lot of people nowadays, wala pong even share their opinion. Laging politiko, kilalang mga news anchor, 'di ba? Yung iba nagba-vlog na nga. And then yung iba, mga sikat na vlogger, hindi natin nakikita yung opinion ng mga mamamayan. And I guess this is the best platform that I can share to you guys that you will learn and listen to these people that we invited to share their opinion about all the things that happened this year 2025. Sana po, because we're just starting, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. And also, share nyo na rin po itong live na to. And also, later on, you will have a chance to ask directly yung mga panauhin nating na-invite for this one-of-a-kind event. So, yung mga tao pong na-invite natin, they're coming here one by one because of our difficult time and schedule. Dahil po meron po tayong na-imbita from here in America, meron po taga Qatar, meron din taga Philippines na papasyal po dito sa atin at yun. So, just to start, magsisimula po kami by introducing ourselves and kung may mga question po kayo during the time that we are having our live, may chance po kayo to ask any questions that you have and then we will try to answer it sa mga panauhin po natin. First, okay. First, coming from America, please welcome po Andrea D. Chano. Siya naman po ay isa po sa mga founder po ng Amazon Group dito po sa YouTube. Please welcome po. Ayun, hello po Miss Andrea. Hello! Hi. Good evening dito, good morning sa ibang place, good afternoon sa iba. I know, right? And a little bit of introduction to yourself, especially kahit ako, it's honestly my first time to see you in person. Any little bit of snippet po kung who are you, why are you doing YouTube, or you know, anything. I'm a vlogger, nagva-vlog ako ng kahit ano, mostly kumakanta, may mga times na bumabanat, pag-away. There was a time also na a short period of time lang naman na nagre-reaction ako sa politics, whatever is happening around na napapanood ko and then nagre-reaction ako dun. So, and then I stopped, bumalik ako sa kanta-kanta and bumalik ako sa banatan. Well, thank you. Thank you for inviting me. Kakausapin natin, galing naman pong Philippines, si Spokes Jet. Ayan, hello po Spokes Jet. Hello, good morning. This is Spokes Jen. Hello, Andrea D and Billy. Thank you so much for the Hello. invite. I'm so happy to be here. Kaya nga, minadali ko yung pagtulong ko sa kusina para makasali sa inyo. Oo naman. Oo, ano quick change. Sorry. And thank you, Billy, for coming up last night. It was fun. Although medyo na ako. Pasan, ang Yes. I know, I know. At saka if you guys don't mind, pa-share na rin kasi sa YouTube, I think there's a share button Yeah, para at least nag-share for na the ako link. kaya andiyan na yung ibang mga Oo viewers ko. nga, mga hindi ko kilala, pero hello, hello po sa inyo. Hello sa inyong mga nandiyan sa baba. Uy, thank you po. share din ako
magse-share din siya. Paakyat din siya. Spookjet, just a little bit of introduction about yourself. Wala, I'm just simple teacher in college. I'm also a PhD student, So, a political sobrang humble. news vlogger, and educational vlogger din. And ano ko, journalist ako. Pahinga muna sa radio broadcasting pero sa Ah, phone marketing. 'Di ba nice. sobrang humble? Ganyan oh my gosh. O, simple-simple Okay, lang. kasi meron pa po tayong may inaantay pa po tayo ibang panauhin, pero we need to start kasi late na po tayo. Pasensya po sa mga nanonood at nagwe-wait kasi parang I think yesterday ko pa pinost 'tong ano, event na 'to. So, there's a lot of people messaging me on Facebook. Kailan daw ako mag-start? Kaya sorry po. Ayan na po, mag-i-start na po tayo. Mainit ang ulo. Okay, okay. So, Happy New Year to everybody nga pala. Happy New Happy Year. New Year sa lahat. oo, especially sa Philippines. Ilang oras na lang kayo? Nag-share na daw si Oscar. Ay, hello, hello po. Ay guys, Thank you, sa mga nasa baba Jelay. po, while we are talking, here sa taas, you have the chance to talk to our guest sa taas and I'll read it and then I'll let them answer your questions po. Okay? Okay. Alright. Okay, mag-start tayo. So we're on our year-end special. A lot of people were thinking about ano ba mangyari, speculations, allegations na binato sa gobyerno, 'di ba? Support of the DDS, Tinklawan, Dilawan or loyalista, anong mangyayari next year. You know, ang daming ano yun, no? Ang daming speculation kasi ang daming nangyari this year. Yes. Yes. From arrest of Duterte, ICC verdict kay Duterte, yung interim release, etong flood control project, ang daming ano sabihin na nating naging yumanig sa atin bilang Pilipino. And I guess I want to use this platform to know your opinion. Mhm. If you don't mind, magsimula tayo kay Miss Andrea, no? I think your opinion about what's going on in our with our president and with our vice president. Meron po lumabas a recent SWS survey po sa Pulse Asia. It was dated December 12 to 15 of this year. May 1,200 na respondent po. At lumalabas po dito that on a trust rating scale. Ayun. Ay, hello po Ma'am Trexie. Nanay Trexie, Hello. hello. Kaganda, Nanay Trexie. Hello. Hello. Bongga. Blooming na blooming. Nawawala ako, hindi ko akala ko Okay sa lang. ano siya, sa tawag Kahit ako nito, rin naman. malakas ba yung boses Kahit ko? ako rin nawala, no? Akala ko sa white. Ay, hindi po, dito. Second time ko po Hello, gumamit Ma'am. dito. Okay. Maganda po. Maganda dito. Oh, kundi dahil Ay, kay Ma'am Mags, nasa Jelly, GC. di ko alam. Nasa GC natin. Akala Ano? ko Hindi sa nila- white I'm not tea. familiar with this. I know, sorry guys, Ako, sorry. hindi rin ako. This is ano po, it's a different Saan natin software. mapapanood ito? Dito or saan Sa ba YouTube. yun? Sa YouTube po, gagamit kayo ng another gadget nyo para sa YouTube. Opo. Nasa Kasi YouTube. tinitignan ko sa YouTube, hindi ko makita eh. Yes, please. Philcast. Oo, sa Philcast wala eh. Saan Ako ako nakaano pumunta? na ako dalawa ako. Meron pa isa. Yun, meron na. Sorry, masyadong late. Ako Yes, Ah, hello. nandun siya. Ayan. How are you, Maganda. ma'am? So, Ang pwede ko bang bilis. i-live sa ano? Pwede po. Sige, i-live po natin. Walang problema sa akin. Basta I-live happy ko tayo. dito sa channel ko. O sige, Ako sige, din pala in-live dapat ko dito mag-live sa channel. Sige po. I-share ko Kung dito kaya sa i-live. channel ha. Sige po, sige po. Ayan si Mang Mags. Para, Before we Ayan. start, total nandito na tayo. Unahin muna natin si Ma'am Trexie before I start. Ma'am Trexie, just a little bit information about you and why you start YouTube para sa ating mga nakikinig. saglit lang. Lalakas ako ng konti. Ano yun? Okay lang po. Okay lang po. So, gusto ko pong malaman, just an introduction about yourself. Kahit simple lang po, ba't kayo nag-start ng YouTube at ano po yung ginagawa nyo ngayon for our listeners? So, sawero lang. Ayan na, ayan na. Ayan na. Totoo yan, nagsisimula. totoo yan talaga. Tapos nag-member pa ako sa sa mga DD list na yan. Tapos sabi ko parang iba na tong ano na nung kampanya na ganyan. Active pa rin ako na bilang viewer. Ngayon, meron kasi kaming channel na pinupuntahan.
Hmm. nakikaakyat lang ako ganyan. Sorry lang mapahaba ng konti. And then nung ano na, nung umaakyat ako tapos one time every weekend so umaakyat din ako sa channel, kakanta din kami. As in tapos sabi ni Tatay Jack Ferd at saka ni Banat Boy, yung mga pinupuntahan ko sabing gano'n, "Bakit hindi ka mag-ano din, mag-live din?" Sabing gano'n. Sabi ko, "Eh, anong alam ko diyan, wala akong alam sa politics." Ganyan ako. As in wala. Tapos sabi niya, "Sige na." So sinubukan, pero Hmm. ako talagang everytime na nagla-live ako, may kasama ako. Kasi mas gusto ko yung iba yung content ko kasi ang gusto ko sa content ko yung bang meron akong katalakayan, didebunk namin yung ano, kasi 'pag mag-isa ka lang sabi ko, parang parehas na lang ng ibang vloggers na para ka lang nag-i-explain ganyan-ganyan sa mga topic kapag napakinggan na nila. So parang parang sabi ko maraming mas magagaling diyan, sabi ko kaya sabi ko mas gusto ko yung parati akong may kasama, umaakyat para may inaaway ako. Naku po, Miss Andy. Kagaya ni Tatay Jack Oo, inaaway ako kasi pagka Okay. magkaiba kami ng ano, ng opinyon, siyempre pipilit ko yung opinyon ko niya. Pero at the end, kahit na gano'n yung at least yung bang we're friends, hindi yung dahil magkaiba kami ng pinapanigan o pinapakinggan, wala na, as in no. Yun is sa ano lang, sa live lang. Pagkatapos nun, we're friends. Kasi ang patakaran ko, hindi naman nila tayo kilala, eh. Yung bang gusto lang natin na suportahan ang administrasyon kahit na sinusuportahan natin ang administrasyon, kung mali, mali. Hindi natin puwedeng ipagtanggol ang mali, yun lang. And then, yun, Absolutely. gumawa ako ng channel ko, pinakyat ko si ano, si Sir Spokes ano yan, pinupuntahan ko din pero kasi madaling araw yung sa kanya, eh. Thank you Yun po. nga ang hirap ano? Ang hirap 'no, kahit gusto Ang nating hirap yung sa manood, atin dito sa States, yun team ang replay lang tayo, 'di ba? Walang totoo. problema, masaya nga ako, Team eh. replay, Super thanks. Pero oo. pero Ma'am Trexie. Puntahan ko din kaya lang kung minsan hindi na ako nagko-comment. Comment na lang Hmm. ako sa sarili ko. And this is yours tuloy. Eto yung inyong friend, Trixie Villa 11. This is your show, this is showtime, sabi nila. Showtime, Trixie Villa 11. Aba, nandiyan Pero si Sir Man. oo, nandito nga at, Thank you. before anything else ano, pakinggan naman natin and I would like to introduce you si Mang Mags naman. Sige po, habang nagtutuloy tayo, if you guys have a chance, paki-share na lang din po 'tong live na 'to. Oo, Mang para Mags, ano, para ikaw Hindi ko naman. na ano i-shi-share, nila. na-share ko na sa kanila. Ako Thank na-share you. ko po sa group Sa chat live. namin at saka ngayon Share ko dito kasi po. actually naghihintay na yung mga kaibigan natin sa live, eh. Yes. Yeah, naka-ano na. Actually first time ko kaya sabi ko kailangan ko pa palang Lahat po tayo first time kaya okey lang. No, Okey po, thank you. Mang Mags, ikaw naman, give an introduction, a little bit of who you are, tapos ba't ka nag-you-YouTube? Naka-mute po kayo. Naka-mute, Mang Mags. Naku, hindi nakita ang aking ano, ang aking camera pero Ayan. okey lang yun. At least Kasi nag-a-upload din ako ng mga video rito. So dati kasi, nilalabanan ko yung mga korap dito sa bayan namin and sa probinsya na Oh. and ayun merong isang barangay dito na sinisira yung kalikasan ano. Yun isa yun sa mga nilalabanan ko kasi ano ko, eh, maano ko sa kalikasan nila, eh. Lumapit kasi ginigiba yung mga bahay nila para lang dun sa mining ng bato, Mhm. bato. Yun. Hi, bunso, Mylene. And then, lumapit sila kay Tulfo. Pagdating kay Tulfo, pinabalik sila. Sabi ko, "Huwag na kayong bumalik kasi hindi naman kayo papansinin." Sorry, dun sa mga maka-Tulfo. Totoong nangyari kasi na pinabalik sila, sabi ko, "Huwag na kayong bumalik kasi hindi naman kayo magva-viral." Yun naman kasi yung totoo. Hmm. Pero sabi nila gusto namin subukan. Sinubukan nila, o di yun nga nangyari, referral lang. So, walang nangyari dun Totoo sa 'to? kanilang totoo. Yeah. So ang ginawa nila baka sakali daw makarating sa pamunuan nung company, yung kanilang hinaing. Ang ginawa ko nag-vlog ako, in-interview ko sila and nagsalita ako dun na ganun ganito basta nakarating naman. Kaso dinemanda ako nung company instead na mag-comply dun sa hinaing nung mga kababayan ko,
kinasuhan nila ako ng, cyber libel. So, nakulong nga ako diyan mga 4 days, eh. Nakulong ako diyan 4 days. Ngayon okey naman na, yung kaso. Eh, alam naman namin hindi kami alam naman namin na petty case lang 'to, tinatakot lang. After nun, nag-ano ako, nakapanood ako dun sa ano, in fairness naman dun sa mga kabatas 'no, nag-content ako na ganito, ganito ginawa ni Tulfo, ganun, sa mga kababayan ko, hindi pinansin. Samantalang giniba yung mga bahay nila, hindi tinupad yung pangako dun sa mga ginibaang bahay, yung iba naman pinatira sa isang lugar na walang bubong, na sakop din nung, di umano, sakop din nung company. At Hmm. ayaw ipa-repair yung ano, paano po umuulan, siyempre babasa sila, materyales. So ayun yung nangyari. So, siyempre, kababayan ko, naawa ako, tinulungan ko sila. Mhm. And napansin nung mga kabatas yung content, kinontent nila. Eh, ang ano ko naman, wala naman akong intensyon na kahit na ano, mga tanghali yata yun natulog ako, bigla na lang, "Uy, ang dami ko ng subscriber, dumadami na, umaabot na ng 2,000 hanggang sa ano." Yun pala kinontent nila ako nung kabatas na na vlogger. So ayun, hanggang sa ano, yun na, dun na ako nag-umpisang mag-live live. Yun, that's the story. I see. Well, that's a nice, ika nga 'no, that is a nice story and I personally, hindi ko po alam na nangyari pala yun. Mm. And then I think, kasi dun nga sa pinag-uusapan namin kanina and, para sa mga hindi po nakakaalam, again, kung ngayon lang po kayo dumating, I will try my best habang nagkukuwentuhan kami sa taas na if you have question to specific people, puwede niyo po ilagay yung question niyo sa baba. As long as it is within the topic, ilagay niyo lang po yung pangalan kung gusto niyo i-direct yun sa sino man po ang, panauhin natin sa taas and then I will ask them while we're, having a kuwentuhan sa taas. So yun po. First, mag-start muna po tayo 'no, because earlier, if you guys have noticed, Mang Mags tsaka Ma'am Trexie, kanina po nag-uusap kami ni Ma'am Andrea, and I just wanna continue it. So, kanina, Ma'am Andrea, I was starting about doon sa SWS survey, Pulse Asia, na nangyari po nitong December, meron pong 1,200 na respondents. Base po dito sa trust rating na 'to, ang sabi daw po, from September of 2025, meron daw pong nakuhang trust rating ang Pangulo na 34% at bumaba ito ng 32% ng December. While si VP naman po, nagkaroon siya ng 56% at bumaba naman ito nung December ng 54%. Ano po ang, reaction niyo dito? Bumaba ng 54%? Opo, so kay Pangulo 34, bumaba ng 32, kay VP 56, bumaba ng 54. Reliable ba yung source? Ano po, SWS, Pulse Asia, survey po. Siya sa ano, sa flood control, yung 'di ba pinapangalanan siya ni ano, ni Saldico. Yung video na nilabas siguro, kaya siguro bumaba yung ratings niya. Maybe it's because of that, I don't know, hindi ako masyadong ano kasi diyan, eh. Pero I think maybe that's one of the reasons. And do you think po meron po ba tayong kailangan isisi sa pagbaba ng ratings? Both President and Vice President, What do you think? Alam mo kasi mahirap manisi kasi, mahirap magturo 'no, ng daliri especially if wala kasi tayo dun sa situation na like ako, wala akong first-hand information about what's going on sa Malacanang. Wala akong Correct. first-hand information about what's going on kay VP Sara. Except na nakikita ko yung nangyayari, napapanood ko sa news, napapanood ko sa YouTube yung mga batuhan nila, yung mga ayoko namang sabihin na siraan 'no, kasi hindi naman natin alam talaga kung eto fake news ba 'to talaga o kung ano. Based sa observation ko, Mhm, kasi ako pro-Filipino ako. Hindi mhm, ako ayokong sabihin na pro-government or pro-PBBM or pro-Duterte ako. Pro-Filipino ako. Whatever is right na nakikita ko, dun ako. Kung ano yung tama na nakikita ko, which will benefit
majority of the Filipino. Kasi Correct. hindi ko naman puwedeng sabihin na itong ginagawa ni ano ang para sa buong Pilipinas 'yan talaga kasi meron talaga at meron diyan na anong tawag dun, ayaw nilang tanggapin kahit na nakikita din na natin na may magaganda naman nangyayari or may natutulong naman sa bansa natin, in denial pa rin yung iba. Why? It's because they're taking sides. Nila Correct. sa government, gusto nila yung dating gobyerno which we cannot blame them, 'di ba? Kasi siguro may nagawang maganda para sa kanila yung dating government. But in my own opinion, ako, kung ano yung nakikita kong tama, kung ano yung nakikita ko na magbe-benefit para sa Filipino, like me, ako Filipino pa rin naman ng puso ko kahit nasa ibang bansa ako. Ayokong magsabi na mali si ganito, mali si ganyan, or hindi tama yung ginawa nito, dapat ganito. Ayokong manisi. Mhm. I want it to come from myself na kung ano yung puwede kong gawin, yun ang gagawin ko na makakatulong sa mga kapwa ko Filipino at sa bansa ko. Kasi hindi makakatulong yung sisihan ng sisihan, eh. Hindi makakatulong yung siraan ng siraan. Interesting. I think it stems on being partisanship ng Pilipino ngayon. Like right after the Duterte, nakita natin yung shift of politics sa tao eh. Yes. Nakita Oo. natin na kapag DDS ka, miski ano ibato sa'yo, DDS ka talaga eh. Kung Yes! loyalista ka, Oo. pink ka. Yun yung Yes! nakita ko after election eh. Yun nga ang maganda kasi meron kang stand, pinaninindigan mo kung ano yung stand mo. Wag naman sanang umabot sa point na nagiging fanatic na nagiging blinded na tayo. Yun ang hindi ko lang Correct. gusto, na kahit na nakikita na kasi ako sabi ko nga, magalit man sa'kin yung ibang supporters ko na Duterte 'no, I don't wanna call them DD Liz or something 'no, Duterte. Magalit man sila sa akin 'no, this is my own opinion. Sa'kin naman, nakikita ko kasi I watch everything 'no, not everything, almost everything. Nakikita ko 'yan everyday kung ano yung mga nangyayari, ginagawa ni VP Sara, ginagawa ni PBBM, mga projects na ginagawa ni PBBM, nakikita ko and I appreciate that. Kasi it's for the benefit of the Filipino people, eh, it's for the benefit of the country. Hindi lang naman yun benefit para sa kanya, eh. Nakikinig And I Pilipino diyan, 'di ba? Oh, so bakit and hindi I natin siya think bigyan ng chance, 'di ba? Let us give him a chance to do his role, to do his part, to do his job. Now, kung may makita tayong mali dun, then that's the only time siguro magsalita tayo kung may nakita tayong mali. Pero kung nakikita mo naman na tama yung ginagawa niya, why not give him a chance, 'di ba? correct. Yun lang naman sa akin. Yeah, and I think that's another issue for me kasi po isko yung ano ko, eh, dinala ko nung, last election. Talagang Okey. marami akong mga kaibigan sa isko community na pumunta sa DDS at ngayon nahihirapan na po akong makipag-communicate sa kanila. Oo. Pero I think I wanted to ask, ating spokesjet ano, I wanted to ask your reaction naman. Do you think sa survey na nakita natin, based on this specific survey, do you think spokesjet nag-plateau na yoong rating through this Pulse Asia survey doon sa rating ng pangulo at vice? What's your reaction? Akala ko -3. Sige, para sa akin, hindi naman 'to tunay na reflection ng kung anong performance ni PBBM because, the people who answered the surveys, they may be clouded in terms of judgment or they may be delulu temporarily or they may be, okay, they may understand some questions. That's why o sana naman wala namang coaxing, ha? Wala namang influence from outside. Kaya sa mga survey, they had in kay PBBM, as long as we see what he's doing, as long as what he is doing is concrete and it's not something abstract, a promise that is empty, then why should we believe those surveys? And after all, Di yeah, kumbaga sa para tong awards night isang pelikula pinili mo, it may not necessarily be approved by the public kahit na ba sabihin ng mga judges itong best picture, 'di ba? Kanyang but yeah, spokesjet, I think I have another additional question to you. Do good. you think that the DDS is using this as their opportunity? Dahil nakikita natin yung pagbagsak, eh, at mas malaki yung pagbagsak ng pangulo kumpara sa vice. Yes, sa akin nakikita ko, they're using that opportunity to bring down PBBM, but I believe they will not succeed because remember that every evil intent
does not last for long. Kahit sabihin pang it lasts for thousands of years, it lasts for 10 years, for centuries, it will not last because evil cannot always evil cannot always win. In fact, Mhm. evil backfire. Yeah, and eventually, 'di ba, like sa yung kay PBBM, 'di ba, ang tingin ng ibang mga tao bangag siya, 'di ba? Parang ano, I don't believe that. I've seen him in person and he's very sensible to talk to. At saka yung mga nagsasabing ngiwi-ngiwi, oh my God. Baka kayo may lockjaw dyan. Ako, I don't believe in those surveys, and those surveys are mere opinion. And tandaan natin, kapag nagpapa-survey, it should not affect the way you perform. Although it may be a guide, but it is not your be-all and end-all for your self-esteem and your self-worth. PBBM Correct, is a man correct. of high self-worth, but he doesn't inflate himself. Correct. And I really believe you. I think there's more of like not giving the president the benefit of a doubt, but Yeah, judging him right away and jumping to a conclusion na para bang walang escape. Parang, "O sige, ginawa mo 'to, mali ka. you Ganyan, are very ganito ka, ganyan ka." Wala nang 'di ba, wala nang other perspective na baka naman, 'di ba? Eh, baka rin naman. Yung mga gano'ng tipo. And I guess I also wanted to siguro we'll jump into Ma'am Trexie. Ma'am Trexie, I wanted to ask you, based on PCIJ research sa korapsyon sa Pilipinas, ang sabi nila dito, yung korapsyon daw po na nangyari sa panahon ni PBBM ay sobrang lawak na even the people inside the government of PBBM did not know how big and how drastic yung laki ng nakuha dito sa korapsyon na 'to. What do you think about that? Naka-silent po kayo. Opo. Okay, tungkol naman dun sa sinasabi mo na doon sa korapsyon inside, alam mo kung tutuusin yung korapsyon na sabi nga nila, matagal na 'yan. Mhm. Noon pa 'yan. No, way back, sabihin natin hindi lang sa panahon ng Pinoy, kundi matagal na 'yan. Kaya lang kasi ang korapsyon noon barya-barya lang. Hindi kagaya ng sa ngayon, parang hindi na sila natatakot, eh. Ang korapsyon ang kinukupit nila ngayon hindi na lang milyon, bilyon na. Umaabot na sa trilyon. So yung korapsyon na yun, so sabi nga nila na perfect 'yan sa nakarang administrasyon. So parang lumaki ng lumaki at nadala dito sa administrasyon ni PBBM, which is sinasabi nila na ang pinaka-korap na administrasyon, eh, dito lahat kay PBBM. Doon sa ano, korapsyon na yun na sinasabi nila, dito lang nadala. Dahil ang mga Mhm. tao nasanay na at inakala nila na ang weak na presidente na yan, ang bangag na presidente, tatahimik lang. Eh doon sila nagkamali. Kasi ang nangyari, yung inakala nila na lame duck, na tahimik, eh yun pala ang maglalabas sa lahat-lahat. 'Di ba? At nakita nila na talagang ang korapsyon nandyan kasi hindi nga sila tatakot. They did not anticipate na yung iniisip nila na weak leader ang magpapalabas sa lahat ng korapsyon na 'yan, 'di Correct. ba? Kaya sinasabi nila na pinakamalaki pero palaki ng palaki kasi dahil hindi sila natatakot. The big shift of how people think about PBBM was rooted doon sa previous administration. Kasi ang sinasabi ng karamihan, si Duterte kasi, he's harsh. Talagang papahiya ka niya, confrontational siya. Si PBBM, hindi Mhm. natin nakitang sumasagot agad eh. Hindi siya confrontational. Kaya yung mga tao parang, okay, asan ka ba, PBBM? Nandiyan ka ba? Kumbaga parang doon nila parang napapare. Ang reaksyon ko doon sa tungkol sa ano, sa harsh siya, yung nagsasalita siya, nasaan ang ginawa niya? May nagawa ba siya? 'Di ba siya mismo ang umamin na sa DPWH may korapsyon. Pero 'di ba ang sabi niya, wala siyang nagawa at sabi nga niya corrupt din siya pero ubos na, 'di ba? Eto kasing si PBBM ang ano lang kasi si PBBM, tahimik pero gumagawa, may Mhm. aksyon. Ilan na ba yung napakulong niya sa ngayon sa panahon ngayon, 'di ba marami na rin siyang napakulong at meron pang in a row. At isa lang ang ano lang dito, kasi ang nangyari dito, nagsabi kasi sila na may mapapakulong, may magme-Merry Christmas sa loob.
Mhm. marami nga ang parang, alam mo yung marami yung parang nag-react na parang nabigo sila kasi ang ini-expect nila. Correct. And I think yung pahiya, yung agad-agad na aksyon, tapos nung bumaba siya, parang expectation ko dapat gano'n din yung susunod na presidente. Kaya parang nung nakita ko si Marcos parang tahimik naman ito, walang aksyon, walang pinag-uusapan. Parang I think isa ako dun, and Mhm. I attest to that na isa din yun sa masasabi kong kakulangan ko rin at first. Kasi bago sa akin si Duterte, nung masyado ako na-involved sa politics, at that time talagang sinuportahan ko siya. Ta's nung bumaba siya, ito naman si Marcos, parang nag-iba yung tingin ko sa pamamalakad ng isang president. So, isa ako diyan, isa ako diyan sa masasabi ko. And I think, siguro another topic I wanted to bring up is that, alam naman natin that one of the priority bills na inopen up ni Pangulong, Marcos is yung, ah, yung anti-dynasty bill. Lahat ng tao, halos may opinyon sa anti-dynasty bill. Bakit? Kasi po ang sabi nila, ang anti-dynasty bill daw po, hindi puwedeng maipasa. Dahil mismo yung pipirma at magpapasa ng anti-dynasty bill ay sino? Yung mga may dynasty. Mhm. So parang sinasabi nila it's a contention between who will deliver versus who will implement. Kaya 'di ba nagkaroon ng issue yang anti-dynasty bill na yan kay Pangulong Marcos, ang sabi ng mga kritiko, kung talagang gusto mo i-prioritize yan, sign it urgent, certify it as urgent. Pero prioritize lang. Ang paliwanag ni Yusek Claire dito, it's more of kailangan kasing i-prioritize plus certify lang daw po na urgent is kapagka may sakuna. Pero siyempre yung mga kritiko, they try to debate it na hindi certified at urgent. I think tayo kay Mang Mags Mang Mags, based dito sa nakita nating, survey, ito naman sa SWS survey, ito po ay isang survey na ginawa ngayong buwan ng December. Ang sabi po dito, 54% ng Pilipino ay pabor na i-ban ang dynasty bill. 69% ang pabor sa National Capital Region, 59% nanggaling sa Visayas, 57% Class D and E, 43% Class C, at sa Mindanao, eto kakaiba. Sa Mindanao, 34% lang nagsabing yes sa pagbaba ng anti-dynasty, while 38% ay undecided. So, dito sa recent survey, tingin mo ba may push sa taong bayan to actually do anti-dynasty bill or Kung mapapansin mo 'no, yung datos, lamang na lamang yung ano, i-push 'tong anti-dynasty. Why? Kasi matagal ng ano 'yan, matagal ng, usapin itong anti-dynasty 'no. Bakit? Kasi sa isang probinsya na kagaya dito sa amin, dynasty dito, ah, talamak ang korapsyon, talamak ang korapsyon. Why? Kasi sila-sila na lang ang nagkakaalaman. Mamags, I wanna ask you your reaction. Sabi kasi ni, nung isang professor na nag-aral nitong study na 'to about anti-dynasty bill, binigyan niya ng 4 na dahilan kung bakit hindi maipasa ito even before after the 1987 Constitution kahit paiba-iba ang presidente, kahit populous ang presidente, kahit na sikat ang presidente, kahit si Duterte pa naging presidente. Ang sabi niya dito, and I want to get your opinion, first, usually daw sa mga liblib na probinsya, kung hindi mahina ang lumalaban, usually walang makinarya. Tas pangalawa, nilalabanan daw kasi ng mga dinastiya yung pagbibigay ng ayuda months before ng eleksyon. At pangatlo, wala rin kasing kakayanan para i-push yung mga bagong contender. Nagpapasahan lang daw ng posisyon. At yung huli, sabi niya vote buying. What's your reaction? Any experience? Aha, ayuda, yep. Mhm.
kulang sila sa edukasyon. Actually dito ang Mhm. lupit ng mga na-experience ko dito. Yung karamihan dito sa amin na galing sa mga bundok na lugar, hindi sila boboto kasi wala daw silang pera. Kasi ang alam nila, kapag boboto sila dapat may pera, 'di ba? Totoo. Napaka-innocent na maging mahirap lang ang mga Pilipino. Tayong mga simpleng Pilipino, mas maganda na mas mahirap lang, patuloy lang tayo maghirap. Why? Para sa kanilang political survival. Why? Kasi pagka pagka hirap na hirap ka, 'pag nagpa-ospital ka, kanino ka lalapit? Sa politiko, right? Anong ibibigay nila sa'yong tulong? Galing sa kabambayan natin, galing sa pera natin. And then, bandang huli sila pa yung hero, samantalang pera naman natin yung ginamit. And pangalawa, mas madaling bilhin ang boto ng mamamayang Pilipino kung ikaw ay naghihirap. So, Correct. lahat ng sinabi niyan nitong professor na ito ay totoo po lahat yan. Yan Mamags, ay and pumapasok doon sa predatory is governance. and I think I wanted to have an additional question to you. Kung ikaw tatanungin ko, what would be your number one priority na gusto mong, i-push through sa mga botante because of this situation? Para ma-avoid natin, vote buy. Sinasabi ko sa inyo, I think 80% or 90% ng korupsyon, meron tayong anti-dynasty, mawawala ang korupsyon. Naniniwala ako Correct. diyan. Correct, and I really think yun yung parang ina-avoid, kahit ngayon sa budget sa BICAM, yung Yes, oo. patronage system talaga na hindi talaga mawala-wala kahit administrasyon talagang naandiyan. And, I think there's more political will, ika nga sabi nila na kailangan talagang i-push through kung talagang we want to change. Kung magkaroon ng, constitutional convention. Pero I think, we just wanna welcome sunod natin na, bisita na umakyat, ayan, Ay wait si, lang, Densawol. Sige po. ah, ano, kayo na ba pagpasok rito hindi ko man lang nabati sila yung ating mga kasama sila Oh, Tet no problem, Villa, sige po, go ahead. si Andrea D. Channel, si Fox Jets. Spokesjet, Nice to see you again po. And then sa yan. no problem. Happy Thank New you Year po po. sa inyo ating lahat. Happy New Year pala diyan sa Pilipinas. Isang tulog pa sa amin dito sa States. Oo, kami maya-maya lang New Year na. Sunod, at least para makilala natin, Densable TV, ayan. Hello, hello, andiyan ka na ba? O baka Hello. wala pa? Ayan, ayan nandiyan ka na. Okey, small intro para sa'yo para makilala ka ng mga Okey. pabukas yung YouTube mo. Yung YouTube, yeah, ayan, okey na. So, just a simple, introduction to yourself at ba't ka nag-you-YouTube? Happy New Year and all. Kailangan nila ng pera bago sila bumoto kasi magugutom ang karamihan. Correct. Ang para sa akin opinyon ko lang, sinanay ang ibang tao na mga senador at kung sino-sino pang gustong, mag-ano sa ating bansa, sinanay nila ang mga tao sa pera para bumoto para sa kanila. So, kailangan sa susunod na boboto, mindset muna, para sa'kin natin ipagpalit yung konting pera sa 3 taon o 9 na taon. Kasi tayo rin naman ang mahihirapan at saka isa pa, buwis natin 'yan, mga putang ina nila. Relax, relax, relax. Ay sorry, sorry! Okey, so sunod tayo na topic, so nandun tayo sa anti-dynasty bill. Ngayon, gusto ko naman kasi we're talking about, shaping people's opinion, Alam po natin that during the time ng nagkaroon po ng shift nung Pinoy administration, alam po natin that Dilawan is very good with, constructing narrative. Kung ano yung gusto nila ipakita, emotional card sabi nga nila, 'di ba, yung mga emo, 'di ba? Yan ang lumabas dati kasi, yung naalala niyo 'tong sign na 'to, 'di ba, laban? 'Di ba, yung nila, because you want to fight corruption, yun ang laban ni, Pinoy kaya siya nanalo before. Then, nung pumasok si Duterte, he reshaped the entire political game. Social media, alam po natin, dumating yung mga banateros, dumating yung mga
reporter dati, mga anchor sila Corina, ngayon meron na silang sariling vlog. And I think I wanna focus now sa paano nare-reshape natin yung mindset ng mga tao. And I wanted to ask you, and I think, from here on, dito tayo magfo-focus. Pero before that, Events Horizon, hello, hello. Morning po from Qatar. Pwede mo Ayan. Ayan from Qatar. Yeah, narinig kita. Just a simple introduction from for you para sa mga nakikinig sa atin. copy-paste po sa Qatar po and also same thing dati sa YouTube din ako nanonood lang ako ng mga ibang mga nag-e-LS din dati. Then meron sa akin pagtulak para gawin 'to. Kaya 'yan, now the rest is history already. Okay. So I guess kasi round robin Those po 'tong folks ano natin discussion para at least lahat makakapag bigay ng opinion nila. Events Horizon, I think I want to ask your opinion. What's your reaction about yung pagbabago ng media at saka mainstream media at saka social media landscape from Pinoy, Duterte, and then now Marcos administration? Hindi ko okay. tanong When ABS-CBN was canceled air by sa panahon ni Duterte, they changed now the landscape Oh. now. They saw YouTube as a good platform now. Good platform to deal with to do their LS, their shows. Especially news po, YouTube ang ginagamit nila, YouTube na. Kaya hindi sila namatay din sa ere, bago lang talaga. Yun po sa akin, sir. Then ngayon, lalo, nakita naman dito, this time now, then sa Duterte, doon na nakita rin yung the rise sa so-called troll army, troll farms. Mhm. Yan, mapanunin talaga. How to reduce the social media landscape talaga. Yun po para sa akin. Pag it changed faces, it changed time, it changed the landscape truly talaga. From Pinoy to till now, up to now. Yun po. Correct. And honestly, at that time, ewan ko kung narinig niyo 'tong balita na, and even John Vic Remulla said na nung ipinasara daw yung ABS-CBN, may picture tsaka video na kumalat sa social media na yung mga nagpasarang kongresista nagiinuman pa. Kaya naano siya Yun, sa social media na ano siya, na ano siya talaga, maraming yan nagalit ang nung time na yun, after na ipasara yung well, based sa mga nare-research ko tsaka yung mga nakikita natin online. So, ayan. I think nag-iba na yung media landscape, eh. And yes. I think and I Yeah, wanted to probably with the entry of sige with the kuya. entry of YouTube YouTube. YouTube talaga ang nagbigay ng edge for everything. Correct. YouTube. La And nagulat nga ako, eh, kasi nakikita niyo lahat na nag-i-intro, and guys, sa mga nasa baba, lahat po kami nagsimula na sawsawera't sawsawera lang. yes. Nakikinig lang kami sa YouTube. Mhm. And And also I wanted to ask you too 'no, is this a reflection kaya mas marami ng gumagawa ng sarili nilang vlog? It's because this is a reflection of discontent sa mga taong matagal nang may gustong sabihin about politics pero hindi nila nagagawa, and they see that YouTube as a platform to use it for them to voice out their opinion. Everybody they uses this platform to voice out anything. You want to sing a song, use YouTube. Yeah. You want to voice But out di your views but also, you're using YouTube also. yeah, but do you think anong reaction mo dito? But do you think it Sige. was coming from discontent ng mga tao na hindi sila gano'n naririnig before?
Not all, because if we're coming from this kind of tao, 'di lahat ng tao po mag-you-YouTube na lang. Lahat ng tao magkakaroon ng political discourse. Correct, correct. Oo, lahat ng tao. Eh, hindi naman Correct, lahat ng tao ang na talaga yung way or means of how they communicate to yes. And people. also, we saw na already they're stretching the limits of human creativity talaga in YouTube, Correct. And thank you diyan sa, opinion mo, Hmm. Sir Events Sige Horizon. po. Sir Max Talbot, si Madam Andrea Lee, and welcome po. And nice to meet you. Nice to see you po talaga po. Okay, meet mo na po ako. Okay. And then continuing our conversation, ito malapit 'to sa pandinig at saka puso ni Ma'am Andrea at gusto ko siyang tanungin. Spokesjet, pa-mute lang saglit, merong Ah, malakas na background sa part ko, eh, sorry. ah, Pa-mute lang po nung ano, mic. Opo, pa-mute na lang po muna. Saglit lang, para po ano 'yan, thank you, thank you. Okay, Ma'am Andrea, this is a question that I like to ask you, dahil nagkukuwentuhan tayo kanina at alam ko may background ka Okay. dito. So, doon sa kasi pinag-uusapan natin how we shape yung pag-iisip or yung mind ng tao 'no. With regards to politics naman, based on your observation sa mga nakikita niyong, differences from 3 different administration, Pinoy, Duterte, and the Marcos administration. Was there a difference on conveying message online? Confrontational na ba? Naging argumentative na ba siya? Or naging open lang yung mga tao to voice their opinion? What's your opinion about that? All of the above. Ba Kasi through these platforms na nagagamit na natin 'no, well nung kay Pinoy pa kasi hindi pa kagaya ng nangyayari ngayon 'no, hindi pa gano'n mag-voice out ka or like mostly YouTube 'pag gusto mo mag-voice out ng opinions mo or kasi hindi lang naman natin puwedeng gamitin ng YouTube sa mga kantahan, cooking, mostly ginagamit na 'yan for reactions, 'di ba? Totoo. Yung voicing out whatever is our opinion, kung ano yung side natin, nandiyan yung madaming disadvantages and advantages kasi nandiyan yung, negativity, may mga Mm. nag-aaway-away, may mga nagbabanatan na diyan, may mga nagbabangayan, may mga nagsasagutan kaya nga ang daming nadidemanda, 'di ba? So through this platform, navo-voice out natin yung mga dating hindi kagaya ng sinabi mo na hindi natin navo-voice out dati, especially noon pa, even before Pinoy time pa, wala talagang way para ma-voice out mo yung opinion mo. Wala kang magawa kung hindi sumunod. 'Pag nagsalita ka nandiyan na yung, nung Marcos time, Mhm. ilang taon na ako, so naabutan ko din 'yan although bata pa ako. Meron sa school namin noon na, mga activist na mag-voice out ka lang against the government, bigla daw nawawala na lang. Bigla na lang na Hmm. may nangyayari dun sa tao. Ang sinasabi nila nasa salvage or whatever, hindi ko alam, Nadukot? yun ang nababalita noon, eh, 'di ba? Man. Wala pang way para makapag-voice out kung hindi lumabas sa kalye at mag-rally ang mga tao. Gano'n ang mga nangyayari lang noon. But now, marami ng improvement kasi high-tech na, eh, meron na tayong way para mag-voice out ng opinions natin. We can actually just create a channel and dun ka mag-vlog ng mga kung anong gusto mong sabihin, 'di ba? Mhm. Against the government, against somebody, against kung ano man, artista, iba-bash ng mga tao kahit dun ka lang sa comment section, you can do that. You don't have to have a channel talaga na mag-vlog ka or anything. So, yung nangyayari ngayon sa atin, you can say na nagiging open ang mga tao in doing that. You can also say na nagiging argumentative na. You can also say na nagiging confrontational because of these platforms na pwede na nating gamitin, 'di ba? So, ang advantage lang kasi diyan, pwede na nating sabihin yung gusto nating sabihin. Ang sa'kin naman, 'wag naman nating abusuhin, 'di ba? Correct. Lagyan natin to a certain limit na within the standards pa rin kaya nga may standards din ang YouTube, eh, community Mhm. standards, 'di ba? Community guidelines, you have to follow the guidelines, you have to follow the standards para hindi ka
mag-below the belt or kung ano man, pero hindi pa rin naiiwasan may mga gano'n pa rin, eh. May mga nangyayari pa rin kaya nga may mga, may cyber libel na, may mga cyber cases na 'di ba na nangyayari, may mga nadidemanda na because of that kasi nagiging below the belt na yung mga sinasabi kahit na, minsan obvious na fake news. Inaano pa rin natin, kinokonsenti pa rin, tino-tolerate pa rin, hindi pa rin tayo, nakikinig sa tama. Kasi let us be responsible. Correct. Hindi porket meron tayong mga platforms that we can use and hindi porket meron na tayong way to voice out our opinion, eh, nagiging abusado naman tayo or nagkakaroon na ng mga, opinions diyan na below the belt na. I-weigh natin. Let us be responsible, i-weigh natin both situations, both sides, kung ano ba sa tingin natin talaga tama ni ganito, eto ba talaga ang totoo? Mag-research din. Let us open our eyes, ears. Kaya nga nandiyan 'yan, eh, para gamitin natin. Hindi yung kung ano lang yung sinabi sa'tin tatanggapin natin, i-aano natin and then ikakalat natin, 'di ba? So, Correct. let us be responsible kung ano yung sinasabi sa atin, 'wag tayong basta maniwala, pakinggan muna natin, alamin natin kung ano yung totoo. Yun lang Correct. naman yung sa'kin. So, 'wag And nating abusuhin. I think I wanted to add, actually it's a good thing, eh. Kasi maraming nagyu-YouTube ngayon, maraming nag-start ng podcast. They don't know yung limits or bounds ng Yes. kaya nilang sabihin or kaya nilang ibanggit. Kasi tayong lahat dito, nandito sa taas, we do our vlog, nakakaimpluwensiya tayo one way or another. Kaya nga yung iba, 'di ba, minsan may nasabi ka lang na hindi mo naman gusto. Like for instance, hurting somebody else. Pero hindi mo naman yung gusto, joke mo lang. Pero yung iba, they take it like totoo. Kasi Mhm. pinakikinggan ka nila, eh. And I think also, Miss Andrea 'no, dahil nga sa dami ng balita ngayon at lumawak na yung social media. Do you think with regards to politics, parang lumalagay na kapag political vlogger ka, parang kang pamatay sunog? Yung sunog na may 'di ba, may issue kailangan sagutin mo kaagad within a split of seconds. Kung hindi meron na namang basher, may pupunta or may maninira. What do you think about that? Yun nga kasi kaya kung tayo nagba-vlog, especially politics 'no, yan kasi ang nangyayari, influencers tayo. So Correct. anything you say in front of the camera, anything opinion na sabihin mo sa mga viewers mo, especially may mga supporters ka, viewers ka, bashers ka, yes. Pero yung mga supporters mo will listen to you. Yung mga nakikinig sa'yo, dahil influencer ka, depende na lang 'yan kung paano mo i-deliver, kung papaano mo sabihin sa kanila at kung nakikita naman nila na hindi ko naman sinasabi na lahat ng mga 'yan, eh, naniniwala agad 'no, hindi naman gano'n. Kasi marami namang matatalino na talaga ngayon. Alam mo naman nowadays lalo na yung mga generation na mga ano, eh, siyempre alam nilang mali yung sinasabi mo, eh, hindi naman basta-basta din maniniwala at makikinig sa'yo 'yan, iba-bash ka pa ng mga 'yan. So, Mhm. we have to be careful with what we say in front of the camera. We have to make sure na yung sinasabi natin, basihan at make sure na yung sinasabi natin in front of the camera ay kaya nating panindigan. Correct. Kasi influencers tayo. Make sure na 'pag nag-i-influence ka, so nagsasalita ka sa harap ng camera, ganda ang in a positive way. For you to deliver it. Kasi parang there's a lot of discussion right now about freedom of expression Mhm. versus bouncing out of the law para kasuhan ka. What's your opinion about it? Well, like, ako being an influencer, kasi marami akong nakikitang influencers na ang gagaling magmura, ang Mhm. gagaling magsalita Tama. ng mga below the belt, ad hominem. Kung ikaw responsible kang influencer, dapat maingat ka. Ingatan mo din yung sinasabi mo. Huwag tayong magpadala ako guilty ako diyan, eh, nagpapadala ako minsan sa emotions ko, most of the time actually. Pero hindi naman ako nagmumura ng mura talaga na kagaya ng ginagawa ng iba na below the belt, tapos naninira na. So, ako kasi, I wanna make sure na yung sinasabi ko, eh, kaya kong panindigan. Hindi ako magsasalita ng isang bagay na hindi ko kayang panindigan. Kaya nga most of the time real talk yun sa akin, eh. Meron kasi mga ibang influencers na makapanira lang, makaganti lang sa'yo, sisiraan ka, kung ano-anong sasabihin sa'yo na
kesyo mga fake news na mga ka ni ganyan, wala naman silang maipakitang ebidensya or, scammer ka, ganito ka, wala naman silang ebidensya puro mga ano lang, mga hearsay, 'di ba? So, Correct. you have to be a good influencer and you have to make sure na yung sasabihin mo ay maingat ka. Once na na-deliver mo na 'yan, mahirap ng bawiin. Hindi mo na 'yan basta-basta mababawi. 'Pag nasabi mo na 'yan at marami nang nakapanood sa'yo, kaya nga ang daming nadi-demand. Uulitin ko na naman. Dennis kasi, Densable TV po, close kami niyan. Dami namin napag-uusapan na may dinemanda si ganito, may dinemanda sa ganyan. And I think it's because of the looseness ng standards natin sa pagso-social media. Masyadong ibinaba yung standard eh. Na parang basta may cellphone ka lang, mag-live ka, okay, kahit anong sabihin mo, kahit, 'di ba, kahit yung kanununuan ng kaaway mo, i-live mo, basta galit ka, sabihin mo. Naku, may experience pala. Yes! Oh. Ako na yung binalahura, ako na yung talagang dinurog-durog ang pagkatao, sinabihan ka ng kabit, sinabihan ka ng scammer o tangera, manloloko, estapador. Estapador may mga kaso pa, Oh my gosh. demanda ng cyber libel. And I think, Miss Andrea, I think that's one of the disadvantage of Yes. social media na wala tayong bearing sa ano yung limit natin based on what we can do on social media. Kasi parang napapansin ko, we're going to a private person's life eh. Even if ang Yes. pinag-uusapan, wala namang kinalaman doon sa private life. Dapat And sa then, issue lang. Issue correct, lang ang pag-usapan, hindi yung buhay ng tao, hindi yung ad hominem na issue lang dapat. correct, correct. And I think that's one of everyone's issue, kahit sinong vlogger, na kuminsan, we're very emotional but we're not logical. Ha? Especially kapag mainit yung sitwasyon talagang 'pag especially 5 seconds mo lang narinig, yung And yung paggising mo sabi parang nga, when intelligence is low, ano yung sabi nila? when your Emotions emotions are are high and when intelligence are emotions are low. high, intelligence is low. Correct. Nagiging bobo tayo pagka nagagalit tayo, eh, nakakapagsalita tayo ng hindi maganda, 'di ba? Yes, and thank you, Miss Andrea. And Thank I you. wanted to go furthermore dito sa pag-shape ng thinking ng tao. I think I wanted to ask Ma'am Trexie. Ma'am Trexie, with regards sa sabihin na natin one of the current situation ngayon sa politics is about people's reaction sa flood control issue. If you gonna see yung opinion at mga vlog mga ah, ng mga sabihin na natin mga DDS, talagang banat kung banat. Like literally hanggang sa kadulo-dulo ata ng kuko ni Lakay, hanggang sa kung sino man ang nakita nilang nagba-vlog, talagang babanatan nila. And do you think that there is because of this DDS sentiment against the president or against the administration or even against dun sa mga supporters ng presidente, do you think there is a miscalculation or underestimation sa part ng gobyerno for them to convey yung totoong nangyayari to our politics? Say it again, ano yung gusto mong ano? Ano po, question Yung ko, reaksyon ng mga okay, ulitin. Okay, sorry naman. okay lang po. So, kasi 'di ba talagang binabanata ng mga DDS or anti-Marcos si Pangulo at ang kanyang administration because of this flood control project. At Mhm. ang gusto ko sana malaman, is there and I want it to be objective. I understand most of people here are pro government or loyalista. Pero objectively, do you think po ma'am that there is a miscalculation or underestimation ng gobyerno pagdating sa pagpapasa ng mensahe sa publiko for them to be aware of what's going on? Well, actually, para sa'kin ano, dahil nga sa pananahimik nila. So Mhm, parang at saka kokonti lang kasi yung nagko-content ng mga nagagawa ng gobyerno, 'di ba? mhm, So dito pa lang, parang konti lang yung mga talagang nakakaringgan nila ng totoong pangyayari. And mas maingay or ang mga tao kasi, lalo na sa atin, mas pinakikinggan nila yung marites kaysa sa totoo. Ngayon, mas madali kasi, totoo lang, mas madali kasing
yung iba kasi pagka narinig na lang nila, hindi na sila nagre-research. Mas kokonti yung mga kagaya natin halimbawa na 'pag narinig mo, totoo ba yon? Yung parang ginagamit natin yung judgment natin, yung critical thinking natin na, "Totoo kaya ito?" Kagaya na lang yung mga nilalabas ni Libiste, 'di ba? Sinabi niya na ganito, yung iba naniwala na lang kaagad. Kaya madali kasing mapaniwala ang mga tao, karamihan, lalong-lalo na, sorry to say, sa mga nasa laylayan. At saka ang karamihan kasi, nanonood sila sa Facebook, which is yun ang, parang playground ng mga didilis o ng mga fake news. Trolls? Eh, sa YouTube kasi hindi ka basta-basta nakakapanood o nakakapag-ano kapag wala kang account, Gmail account, 'di ba? Mm, So, mas marami kasi ang marites sa YouTube, sa Facebook. Facebook. Kaya yung mga nangyayari ngayon, kapag sinabi na ng mga anti, gobyerno na ganito, so dahil nga mas marami yung may Facebook, so naniwala na sila. Which is hindi nila tinitignan, hindi nila parang hindi nila kung totoo ba yun or hindi. Kaya kung tutuusin, may kakulangan din, kulang tayo sa pagpapalaganap kasi nga yung iba kagaya ngayon mas yung nakita lang nila na yung survey na lang, naniwala na sila na negative, 'di ba? Yun na lang, negative. So ganun din sa korapsyon. 'Pag sinabi nila na corrupt ang gobyerno, naniwala na sila. Sa PhilHealth din, sabi nila, ang PhilHealth kinuha na ng gobyerno yung pondo, which is subsidy lang yun. So kung tutuusin, may kakulangan. Facebook. Facebook, nakakapanood ka na dun, 'di ba? At saka, dito na lang sa PCO kamo sa, PCO komisyon, so sa ano, sa kay Yusek, ilan ba yung Communication. nanonood doon? Sa mga channel ng gobyerno, ilan ba ang nanonood dun? Ilan ba ang interesadong manood kung anong ginagawa ng gobyerno? 'Di ba nga, mas marami ang nanonood sa mga marites sa Facebook, yung mga paninira ng buhay ng tao, paninira sa mga politiko, hindi doon sa mga nagagawa. Kaya anong ma-expect natin? Anong ma-expect natin na, halimbawa eto yung korapsyon, eto nga lang, 'di ba, si PBBM na nga lang ang nag-open, nagbukas para diyan para maisiwalat yang mga yan. Pero anong gusto ng mga tao dahil nakikinig sila sa marites, gusto nila resign BBM. Ah, Sinisiraan pa nila kung sino yung nagbukas. So yun na lang. Yes, and Kaya yeah. I get your point, and I honestly believe that ang labanan kasi ngayon optics, eh, yung nakikita at saka messaging yung naririnig. And I think Yes. that's Hmm, one of I think that's one of the biggest issue na kahit saan, kahit anong topic, kahit anong vlog, pagka bagsak ka sa optics, yung hindi ka nakikita ng supporter mo o hindi naririnig yung message mo, ano, eh, nahihirapan ka i-convey yung message even if may ebidensya ka pa. Kahit na isoplak mo pa sa mukha nila yung, "Eto talaga yung nangyari." Hindi, eh. Hindi ka namin nakita kanina, hindi ka nag-live. So, hindi yan totoo, 'di ba? May gano'ng punto. And I think, Ma'am Trexie, mhm. this is something na na-research ko din, and I wanted to ask your personal opinion. And as we said, we're all objective here as much as we can. I wanted to ask you, meron kasing malaking balita na sabihin na nating yumanig sa buong Pilipinas, sa buong Sige Pilipino po, all around the world. Ito yung sige po. time na, ito yung time na noong hinuli ni General Torre ng CIDG that time, si Pangulong Duterte at Mhm, dinala niya sa The Hague. My question to you is ay, this. sandali. mhm. Yung Yes, sa media folks. hindi pa ako Mm, or not. So, okey, okey. Okey, sige po, okey. sige po. Excuse me na. Mga mic niyo if you are not ano. So Ma'am Trexie, my question is this, nangyari na yumanig 'no, isa sa mga yumanig sa nabalita sa politika sa Pilipinas is yung pag-aresto ni Pangulong Duterte. One of the political analysts were saying, this is one of the biggest mistake of Pangulong Marcos. Why? Because ang sabi, ito daw po yung nagmarka sa bato para i-alienate o i-isolate ang mga Duterte from the Unitim faction. At sabi nila dito, this is one of the sabi nila, this is one of the parang worst step na ginawa niya bilang Pangulo from the DDSI. What is your opinion about this?
Para sa'kin kung ito yung pinaka-worst na desisyon niya, opinyon nila yun. Ang opinyon ko hindi. Kasi habang nandiyan ang tatay nila na hindi na yan naaresto o hindi pinadala doon, mas lalo silang magkakaroon ng mga rally. Eh ngayon na nga lang, nandun na nakakulong ang tatay nilang karton. 'Di ba? Eh patuloy pa rin nilang sinisiraan ang ano. Kasi pag hindi ginawa yun ng PBBM, mapupulaan pa din siya. 'Di ba? Mas lalo nilang sasabihin na weak leader. Kasi nandiyan na nga lang, nandiyan na yung warrant of arrest. O tapos hindi mo pa papadala. So, ang mangyayari, ang magiging epekto niyan, kung hindi niya pinadala doon, ang mga ibang bansa din parang pinatunayan na weak leader nga siya kasi ayaw niya, takot siya, 'di ba? At saka opinyon ko lang 'to, takot siya na maano kung sasabihin mo na yun ang nag-divide, well, opinyon nila yun. Tama. Ma'am Trixie, Pero eto lang, isa pa, kung hindi nila pinadala yun, eh paano naman yung mga biktima? So isang tao lang yon kontra sa ilang tao na naging biktima nila. Yun lang. gawin kay Tatay Digong. I remember when I was checking this social media post, I forgot kung sino yun. Kumuha 'to ng almost parang million likes and share. And what do you think? What do you think about that messaging? Is that Or is kayang that your gawin daw po question? kahit kanino? Kung kayang gawin daw po kay tatay nila, puwede daw po Inumpisahan na niya, so why not? 'Di ba? Para sa akin, kung kaya niyang gawin ginagawa kay Tatay Digong nila, pwede rin dun sa iba. Kung sino ang and may I think sala kailangang managot, I yun think lang. another additional question if you don't mind, saan niyo po sa tingin Okey lang. hello po, ano po, ang tanong ko po is, May sa nagtanong, eh, tingin sorry niyo po saan ito nagsimula? Itong diskurso ng DDS laban sa sabihin na natin loyalista? saan saan nagsimula, yung parang Opo, disgusto ng didilisab sa mga loyalista. totoo po. Sa ano ba nagsimula yan? Mula nung ano, parang nung humiwalay si ano, nag-umpisa na doon or kahit hindi pa. Pero kasi from the very start, ayaw naman nila kay BBM, eh. Naki-ride on lang naman sila. Para sa'kin ayaw nila. Nung para sa'kin ano, 'di ba nung sinabi ni Tatay Digong nila na kailangan natin ng isa pang Marcos, hindi si BBM yun, si Imee Marcos yung sinasabi doon, ayon sa pagkakaano ko lang. Kaya nung nanalo siya, sige lang, naki-ride on lang sila. 'Di ba nga, kung totoong gusto nila, kailangan noon pa lang tumulong sila para sa gobyerno, pero hindi, eh. Ang para sa'kin parang naki-ride on lang sila para mapasama din yung angkan nila. Kumbaga ano lang, ng boto noong eleksyon. Got you. Yan, thank you. Totoo. And well, debatable ako para sa'kin, this is my, selfish opinion. I think it's still debatable kasi marami din marami ring boto ang Duterte, marami ring boto ang Marcos. So, I think it's just a matter of before kung sino lang talaga yung pinakamalakas kasi iba yung laban ng eleksyon dati din. Madagdag ko lang 'no, madagdag Po. Hmm. Okey, thank you Ma'am Trixie. I think thank you din. okey, thank you. We have a president who uses coke and also weak leader. Then I believe so it Got piled up already to the point already kaya hinayaan na lang yung si Digong talaga ay i-shift na lang sa The Hague 'to, mas maganda. Walang utang na loob, eh. eh, Walang I utang think na loob yan yung ang tao, eh. yeah. I think yan ang ano natin, yan ang biggest, issue na ngayon kasi siyempre ay It's true. yeah, tayo It's true, tayo sir. yan. That's You know what that's our happened really? opinion. Kasi you know what happened?
when Digong was already shipped to The Hague, there's a massive attack in social media as reported Correct. by Philstar. Massive social attack. Then with that, those attackers carry the same names, same usernames. Yan yun. Correct. Actually, magpo-focus tayo diyan at, ayan. Ayan. Pero no problem. I think, because si Ma'am Trexie about dito kay VP Sara, I think I wanted to explore more yung opinion ninyo about this. Starting kay Mang Mags. Mang Mags po sa mga messages na kumalat at inilabas ng mga banateros before ay itong salita na 'to. Bakit niyo ini-impeach si VP Sara? Eh, maliit lang naman ang ninakaw niya kaysa. Anong opinyon mo dito? Kasi I think 1 buwan ata o 2 buwan, I remember nung panahon ng impeachment, paulit-ulit nila yang pini-play, eh. Even yung mga DDS supporter. What's your opinion about it, Bise? Yung 125 million in 11 days. So may issue doon. Mhm. May issue doon. And bukod doon, yung mga taong pinagbigyan, kagaya ni Piatos. Mary Grace Piatos. Meron pa yung mga halos kahawig na pangalan ng mga senador. Di ba? Mhm. So may question, may issue. Pero doon sa confidential fund ng Pangulo, meron ba? Tama. And ako, yeah, sige, sorry. Kaya na-impeach si Sara sa Kongreso kasi may ebidensya. Maraming ebidensya na totoong ninakaw niya itong 125 million. Yun. Correct. And Mang Mags, now we're talking about VP Sara. I want to know your opinion, any prediction that you can give us kung ano ang mangyari sa status ni VP Sara next year. What do you predict about impeachment? Kay VP Sara? I think but this time, mag-work na. Magwo-work? Yung Mhm. How about your prediction, kay former trial na. How about naman sa sabi nila, prediction naman natin sa ICC warrant of arrest kay Bato tsaka kay Bongo. Hindi sila mahanap. And then, I think another question is, what is your reaction about sa reason kung bakit hindi nawalan ng support ang Armed Forces of the Philippines sa ating Pangulo? Dalawang rason ang sinight ng isa sa mga political analyst na ko-cover nitong issue na 'to. Sabi niya, one, wala kasing mahanap ang ating sandatahang lakas na alternative kay Pangulo. Pangalawa, ang AFP ay modernized at institutionalized from the Western countries. Ang mga Duterte daw is pro-China. What's your reaction? Armed forces, they know the truth. Diba? Mhm. Alam nila yung totoo. Alam nila yung totoong nangyayari sa gobyerno natin. Kaya hindi sila bumibitaw ng support dito sa ating Pangulo. And pangalawa, PBBM full support, no? Gives full support to the Armed Forces of the Philippines. Doon naniniwala. And would you be, if I gonna ask you po ngayon, are you agreeing doon sa pinupush ng DDS side? Paano pa? Nag-agree po ba kayo dun sa pinupush ng mga Of course DDS not. yung civil military junta? For transfer of government kasi gusto nilang pababain si Marcos. Tama. And I think, I think now we're going further dito sa mangyayari prediction natin for next year. Siguro, I wanted to ask you and just give me why or bakit. Kung mag-e-election na next year, sabihin na nating fast forward, 2028 na next year. Sa admin, sa admin camp, magbigay ka ng at least 2 tao na maaring maging administration slate as president. At bakit? Sa admin, Admin, yep. Anything that goes in your mind. I think Risa Hontiveros and Trillanes. Like either. Sana, no? Sana. Why Risa? Why?
Because ang daming ginawa ni Risa na naipakulong niya si ano, naipakulong niya si Alice Guo. Hmm. Siya yung nag-expose ng mga katarantaduhan dito sa ating mga pogo, 'no? Siya yung nag-push, siya yung nag-push through para masawata itong mga illegal activities dito nga sa pogo at maipasara ito. Why Trillanes? Because Trillanes napaka-consistent. 'Pag sinabi niya ipapakulong kita, ipapakulong kita. Why? Mhm. Presidente binantasan, ipapakulong kita after your term. And then it Hmm. happened, 'di ba? O ngayon, susunod ka na bato, sabi niya. Ayun na nga nagtatago na. 'Di ba? Alam mo, ito talaga si Trillanes kung ako lang masusunod, siya sana talaga, why? Siya talaga yung may kamay na bakal at siya talaga yung totoong may malasakit sa bansa. Siya lang nga yung mag-isang lumalaban, before, Mhm. ba? Siya lang yung mag-isa talaga nung panahon ni Duterte, siya lang yung pinakamatapang na lumaban na hindi pa nga pinaniwalaan ng taong bayan. Ngayon pa lang talaga nare-realize ng taong bayan na totoo pala lahat ng sinasabi ni Trillanes nung panahon ni Duterte. And I think naririnig ko na kasi si Trillanes before kasi dati rin po akong, dilawan before. Talagang sinuportahan ko si Pinoy. Talagang nakita ko naman yung mga batas na ginawa ni Trillanes, mula nung siya ay naging senador. And I think naman, action speaks louder than word and everyone will attest talaga ang dami niyang ginawa. Minsan nga siya pa yung siya pa yung binubully ng tao, 'no? And I think I wanted to go further dito naman sa kasi eto another topic na 'to, it's about our prediction sa election, 'no? If 2028 election is next year na. I'll go kay Spokesjet. Spokesjet, question. Ano sa tingin mo kung ang election ay next Mabuti year na? Okay. So my question to you, Spokesjet, is this. Ano ang tingin mo in a general perspective, ano ang mas magpapabor sa electorate o botante? Winnability o charisma nalo bilang presidente? winnability or charisma. Well, that Winnability would be like qualified ba sa akin yung it would be kandidato versus winnability because winnability would okay, it would focus on logic, it would focus on credentials because charisma is nothing if you don't know how to leverage it. Tingnan niyo yung mga ibang mga politiko nanalo diyan, katulad ng katulad ng inutil na si Leandro Leviste. He doesn't know anything about politics. He's a lame duck. He's an idiot. The public service. He he's also an idiot. He doesn't know anything. He won't amount to anything. Kaya it's winnability. Even if people seem not to like you in the first place, if you got the credentials to show, if you got the ability, if you got the competence, then you're going to win for sure. Yeah, because I believe people are more intelligent nowadays. They see beyond the surface. correct. And if you can be asked, for instance, ikaw yung magiging political strategist ng admin, for 2028 election right now, ano yung sabihin na nating number one or top priority mo to Ako ang have top this priority ko, presidential slate to win? Strategy, your the strategy na platform. puwede mo i-advice sa kanila. Okay, the platform. You have to be concrete with your platform because if you're not concrete, if you're too vague, then you would be misleading the people if ever you win. Mhm. Your concrete platform is okay. It is the weapon that you have. It is something that you would hang on to because if you know your platform very well and you know the steps to accomplishing your platform, then you would surely win for as long as the people are intelligent enough to vote for you. And not only Gotcha. platform, it should also be about your respectability, your reputation in society, the achievements that you have actually achieved, not the achievements that you've achieved by riding on others' coattails. Yeah, and then I believe you kasi sometimes hindi lang papogi, kailangan meron ka ring ibubuga, ika nga, pagdating sa eleksyon Tama. and I think, Parang kotse yan eh. Parang we, sports car yan eh. yeah, Camaro o Mustang.
Paano 'pag kunwari 4 And cylinder ka lang, may bubuga ka pa? at saka Of course. hirap siya talagang umikot dahil hindi siya kilala outside Metro Manila, eh. Kaya nung umusbong siya papunta ng Visayas saka Mindanao, isa yun sa naging challenge niya and we all agree. Yun ang isa sa mga malaking disadvantage niya nung presidential election. And I think, kuya, I think I wanted to ask you also, what's your opinion if dadali ng Pangulo para maging presidente for the 2028 election. Bigyan mo lang ako ng simple snippet of what's your opinion. What if General Torre or si Secretary Vince Dizon? What do you think? Sino? Si Gibo? Si General Torre kasi Vince Dizon. General Torre. Nako kay Gib. Okay. Sa'kin, he's raw. Hindi He cannot be guaranteed. I'm just being realistic because bago pa lamang siya. Yes, he has the discipline. He has the motivation and willpower, but that's not enough because the presidency is quite complicated. Mhm. What do you think about Secretary Vince Dizon? Vince Dizon, he's too raw. He's too raw. He's like a Ford Mustang na kalalabas ng assembly line, isasabak mo sa car. Di kakayanin. Di kakayanin. Kung kakayanin mo, dalawa lang yan. Mamatay ka o matirikan ka sa daan. Okay. Okay. Alright, thank you, Spokesjet, ano? And then I think we'll go from presidency to vice president. Sir Events Horizon, I think my next question to you. Vice Sige, sige. President, Sige po. sino sa tingin mo Opo. ang pwedeng dalhin admin as the VP? Bibigay sa'yo na example, pwede kang pumili doon or pwede kang pumili ng iba. Pero I want to ask you at least 2 lang, 2 top mo na Sige pwede po. nilang gamitin. These are Sige the po. choices: Sige po. Ontiveros, Robredo, Aquino, Lisa Marcos, Sandro Marcos, Speaker Romualdez. Only 2. Okay. SMR 1. Then Hmm. si Risa 2. Si Sandro bata pa And kasi. Sandro bata pa. Si Sandro. Di siya pwede. As per Village of Constitution po, 40 years old. Minimum age. mhm. 40. Wait yung parang si Mhm. Risa against sa Senate siya ngayon. Yun ang defining moment ni Risa. At the same time, yung pinalis si Alice Go. Yung merong siyang fit si Risa na talagang siya lang talaga as if na she is alone that time in that chamber. Of course, si Mhm. SMR kasi, si FSMR, tawag si FSMR, si former Speaker Martin Romualdez. Nakita kasi natin paano niya unify po ang Kongreso in one accord. Think about it, many people, more than 230 people of that August chamber. They unified him and they all sinasabi nga po sa isang sikat na pelikula, all ships must sail in one direction at nagawa po ninyo. Correct. And I think another question, naniniwala Sige po. ba that the biggest threat sa sunod na 2028 election is Sara Duterte? Ano muna niya, doon sa tamunin niya yung impeachment na ikakasa sa kanya. There's an impeachment looming. And for sure, they will now include the testimony of RM. Romel Martin. Mhm. Kaya may And plunder na eh. May plunder na kasi kinasa na rin eh. yeah, and I think another additional additional question is that nung nagkalas yung unity from the Duterte side and then the Marcos side, tingin mo ba may nakuhang benefit ang Pink or Dilaw We sa saw pagkalas already nila? resurgence of the yellows and the pink allowance by the likes of course Pam Aquino came back to the Senate. How about Kiko Pangilinan also? Yeah.
they call Laura de Armas told it, it's called the resurgence of the yellows. Sabi ni Laura, Yeah. kasi Christian Esguerra. Thank you naman. Thank you, thank you. Speaking about Christian Esguerra, I don't believe in him even before. Yeah. He's a Pero thank you, dunce. thank you. He's an Mr. Mayor. idiot, Yes. and he's got no balls. I hate him. True. I hate him to the core because you know what? Itong si Christian Esguerra, he's manipulative. He's a liar. He's going to find loopholes. That is why I detest him. No matter what other people say, I detest him. Galit na galit siya. And I'll detest him until the day he dies. Okay, matindi yun, Oh, ingat lang, baka tayo Pasensya na, maka-cancel. sakit ako dyan. Tama. And ano, I think, because nandito pa tayo sa election, thank Sige you, pa. sir. Ma'am Trexie, I think Kasi my question to you, excuse me paano pa. magiging laro geographically sa susunod na election? What do you think ang laro ng election sa politics sa Luzon, Visayas at Mindanao? Anong projection mo diyan? Anong prediction mo? Ayan. Si Ma'am Trexie, hello. Ka-mute po kayo, ma'am. Ayan, pa-unmute na lang, ayan. Okay. Ayun po. So my question ko po sa inyo is, anong tingin ninyo magiging laro ng politics sa election based on geographic, Luzon, Visayas at Mindanao? Kung ano yung magiging ano sa geographic. Opo, geographically paano focus ba yung admin, yung DDS, yung ping in a specific, island or pantay-pantay lang ang kasi the Sa reason why I ask it kasi remember po noong eleksyon, ang ginamit ng unity team yung Norte at saka yung South, 'di ba? Yung Tigre ng Norte at saka Agila ng South, 'di ba? So tingin niyo po ba sa unity team, ano yung prediction ninyo na mangyayari for the next election? parang ang ano diyan kung ang mga presidentiables na inaano nila is lalo na sa Didilis is sa South. Mhm. Parang sa South pero actually naman hindi pa rin tayo nakakasiguro kasi dito sa mga ibang mga, ah, sinasabi nilang mga presidentiables, more on dito sa metro, eh. Kaya hindi kagaya nung nakaraan na norte at saka south, hindi gano'n. Hindi Parang gano'n. kalat. Kasi kung sasabihin nila na South, hindi lang naman sa South kundi may mga mas marami yung kandidato natin na taga dito sa Norte or dito sa Sentro. Norte, hindi naman natin masabing Norte ang Manila. Hindi kagaya nung dati na may South, may ano yan, para sa'kin, 'pag sa Ta's another geographical. question po. Aquino Kunwari, sabihin na nating Bam Aquino, sino ang presidente? basta parang parang sabi kasi nila dito, parang sa grupo ng Aquino, yung mga Dilawan, liberal, at saka sa Mhm. grupo ng Marcos. Mag-tandem daw po sila para malabanan nila si Sara. Aquino Marcos ang tandem para malabanan si Sara. Is it a positive thing or a negative thing sa Aquino Marcos. Mhm. Baka manalo pa. Yun yung parang iniisip ko rin, kasi parang 'di ba dati bago ang yung eleksyon nung 2022, naging matunog sa atin na, "Oh, itong mga Marcos babalik na naman." Versus Aquino. Alam niyo yung parang dating Mhm. issue pa rin sa kanila. Kaya parang dahil nandito na pumasok na yung faction ng mga Duterte, parang binubuhay nila yung dating magkaaway na pamilya, ngayon parang pinagtatandem para makalaban si Duterte. I think another thing, wild card, ma'am. Ibig sabihin yung sabihin na natin na hindi mo akalaing puwedeng maging presidente. I'll give you Uh-huh. option and pili ka ng Okey. isa and why. Una, Grace Poe, Isko Moreno, Vico Soto, Sandro Marcos, Lisa Marcos o Raffy Tulfo.
Ano sa tingin mo ang maaaring maging wild card sa susunod na eleksyon? Vico Sotto ng Pasig ba? Mhm. Oo nga, president, oo. Alam naman I natin know, 'yan. 'di ba? Oo, For president, si Gibo lang, pero sa vice president yeah, kasi, si Vico. si Vico for vice president. Magandang Grace po, Isko, Vico. Okey. Hmm, Ang Vico Sotto, correct. Hindi, that's fine kasi I think this is also the good thing about, itong ginawa nating event kasi people need to mhm, know, our opinion, 'di ba? Kasi hindi naman natin alam. mhm. We cannot assume people's opinion about situation just because loyalista ka, yan na yung pipiliin mo. Sometimes people have different opinion and, sabi ko nga I appreciate yung mga ganitong opinion. Let's go to Mang Mags. Mang Mags, nandiyan ka pa? We just wanna make sure. Sino? Ayan. Si Mang Mags, ayan si Mang Mags, Si Kuya. siya yung walang video at this moment. So kung wala si Mang Mags, diretso tayo kay sino ba? Events Horizon, ayan. Sir, may tanong ako, dito naman we're gonna talk about and Yes, sir. we just need to be objective. I know we all have an issue about DDS. Pero my question is towards the DDS group. Kung ikaw ang papipiliin ko based on my option right now, sino sa tingin mo ang pinakaalas ni VP Sara if tatakbo siya ng presidency at magagamit ni influensya ng vice president na 'to para manalo siya? And these are the option. Pili ka lang ng one, isa lang, and then tell me why. So, Sige ang po. option ay Robin Padilla, Bongo, Marcoleta, Amy Marcos, Mark Villar, Baste, Chis Escudero, Omar Duterte, Alan Cayetano o General Magalong? Tansya ko sa'kin, si Baste out 'yun, hindi puwedeng ano, ang di pipili ang 1, 2 na pamilya. Si Amy, tansya ko ang kukunin niya, pero bantay-bantay siya kay Marcoleta. Si Amy kasi puwede dahil 'di ba kahit saan, 'di ba ginagawa niya yung maduming parte na 'di ba, na as an evil sister 'di ba? Anong Mhm, dahilan ba't ginagawa 'yun? Nagtataka na talaga ako. Baka nakita niya kasi kung si Sara Duterte magiging viable candidate po. Yun po mhm. sa'kin or puwede rin si Marcoleta rin. Si Marcoleta kasi kita kasi natin papaano niya inano yung impeachment, pinilit niya ipasura, sa Senado, Pero buti nila na-archive ng ng ibang nila Tito Sen, nila Pam Pilipino, yun Yeah, po. Si and I Bongo think additional question to you, kuya. sige, What if to some reason maglabas ang ICC ng warrant of arrest, Sara ay kay VP Sara kasi nailabas din nila sa Cañas na isa siya, para siya daw yung hmm, mastermind ng, hmm, tokhang nung panahon na yon. hmm. What if, theory lang naman 'to, ma-arrest siya, madala siya sa dahig si VP Sara. Sino sa tingin mo ang puwedeng pumalit sa kanya at puwedeng manalo sa part ng Duterte DDS as president? What do you think about Bongo? Sige po. What do you think about Bongo? Oo, puwede rin si Bongo dahil kasi alam mo na yung loyal pero tandaan po natin po di gusto ng magkakapatid si Bongo, merong rift 'yan. Siguro they can mend their ways by that time. Ay Pulong pa wait si Pulong nakalimutan ko puwede si Basi si Pulong. Tuloy nila yung laban, itutuloy yung laban ng kanyang ama, naludot na laban ng ama tsaka ng kanyang kapatid. Basta ang Pulong po. Okay, thank you. And any projection, what do you feel, what do you think? Kung eleksyon na next year, sino ang mamanokin ng DDS president and vice president? Sa mamanokin, kung next year na siyempre si Sara.
Wala pa nga, eh, wala pang naka-lodge na impeachment laban sa kanya, eh, again, eh, naka-ano, eh, naka-archive naman, eh. Si Sara na yang mamalokin nila, automatic na 'yun, she's poised already to ano, to get to take the presidency, to head on the presidency. 'Yun. Correct, correct. And, I think, kung lahat naman magwo-work sa DDS, I think si Sara pa rin ang iaano nila, ipu-push through. Ang question ko lang diyan, paano magwo-workout 'yun kung ang dami nilang kakaharapin next year? Especially 'di Isa ba 'yun, yung tatay, may looming impeachment. impeachment, then yung kaniyang ama 'di ba nasa kulungan pa hanggang ngayon, mga bato na bundok na I think 'yan ang magiging question natin for next year. one great question that they yet to yet to, shall we say, yet to know. Correct, correct, One good question yet to be correct. revealed to us. And I think that's a very good question, especially we're predicting what's gonna happen next year. And I think, like, being open, 'di ba, sa mga ganitong idea, it will open a big possibility kung anong puwedeng mangyari by next year. I think kasi nasa mark na tayo ng 2 hours, pero thank you sa inyo pong lahat diyan na nanonood tsaka nakikinig. Opo, I have a question po sa inyo, Kuya Events Horizon, before, and this would be my last question. Paikot tayo. No, you're good, you're good. I think, this is a topic na inad ko lang. Any prediction what will gonna happen with flood control project by next year? maganda, good question talaga. It will continue dahil kasi alam po natin we're now waiting now for the new law to be enacted, yung let's say ICI with steroids na batas. Yung Mhm. may tawag sila dun, eh, basta yun yung batas na yan na puwede na sa part of contempt and part to subpoena, yung parang people's, commission na talaga. Tuloy pa po yan kasi kasi tandaan po natin, this is just only a tip of an iceberg. Itong Mhm. ika nga, this is already, shall we say, this is an elephant in the room. I thank you, Science and Facts, ICAIC. For the independent commission, yung kapalit sa ICI, tama. And, I think parting words, Sir Events, puwede niyo na po silang imbitahin sa channel niyo, and, last words po para sa ating makikinig. Okay, una po, happy New Year po sa atin po lahat diyan sa nasa chat box po. And of course, an honor po talaga po si Madam Trixie, nakasama ko. Si Spoxy Channel po, one of the pillars po ng bagong Philippines vloggers. Si Sir Max Altabia at yung si Madam Sinisang Leal po, kasama natin. Andrea D. Si Andrea D. Mhm. Yes, just feel free to drop by po sa aking channel po, Inventorizing Vlogs channel po. Kaya every 1 o'clock AM po Philippines channel po nagsisimula po tayo. Sometimes earlier, sometimes later po talaga. Depende po kasi sa ano, kasi sa availability ko po kasi. Kaya with it po, ako rin po si Arvin G Vlogs with you, Inventorizing Vlogs channel, Sir Philcast. Maraming salamat for the opportunity po na dahil yan pababanda rin po talaga ako dahil nasa work po kasi ko. Okay, Yan no po. problem. Oh. Thank you, Events Horizon. Thank thank you. And, yun nga, okay, no problem po. Oo, And, perfect. thank you Yan. po sa lahat ng Spock mga chat namin, opo. nakikinig. And, okay, last question for today, and, before we end, I would like to know, ano ang prediction mo sa mangyayari sa kay Congressman Leviste next year? Si Ridon Ethics complaint. Mhm. DDS madaling maniwala kahit wala namang ebidensya. Right, so yun, I think baka masuspende yan or matanggal na sa kanyang, posisyon.
And another question is credibility-wise, do you believe with Congressman Leviste and why? Mhm. Ng, tawag ito? Ng Com- all. no credibility. And I think last question before we end this show, DDS, isa daw po siyang anti-corruption crusader. Anong Ah, tama? di naman, paanong lalaban ang isang korap sa anti-corruption? You can also invite our listeners sa channel mo and how they can contact you if ever they have questions sa mga naikwento mo today. 'Yun puwede niyo akong kontakin, may email naman ako do'n sa aking channel at, ini-invite ko kayo 'no, sa aking channel na Stupid. mag-subscribe. Ayun. Same naman kami ng content 'no, political, content lang din. Kaya lang sa ngayon madalang kasi medyo busy. Pero siguro next year baka mafokusan ko rin. Excited na kami na babalik ka. Yan Thank you, ang thank you. pangako na. So yun po, sir, maraming salamat sa 2 oras na Ayun, ayan. Thank you salamat so po. much po at ayan, ibababa ko na po muna kayo. Yun. So, by ending this live po, ako po first and foremost, I would like to say thank you sa lahat po ng sumuporta at kung nandito pa kayo 2 hours na 'to, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. Ako po personally, natuwa ako at, personally marami po akong natutunan from, Miss Andrea D sa mga naibahagi niya about her personal experience about social media vlogging. Kay, Ma'am Trexie about her opinion about sa elections. Kay Sir Events Horizon about his opinion about, the media coverage sa atin. And then also maganda rin yung na-point out ni Spokesjet kanina about the credibility of our government official. Plus, sabi nga ni Ma'am Mags na there are issues about how we convey our messages to our listeners and how it affects our people. And I think that because of those kind of things, and I would say this is the reason why I bring up this vlog again. It's for me not to say na parang ang talino ko or alam ko na lahat. No. This channel, I always say that when I started this channel, I wanted to tell you that nandito po ako para matuto sa inyo or matuto sa kanila kasi kapag po ako naniniwala ko when we stop learning and we have this pride na alam ko 'to, alam ko 'yan at hindi na tayo marunong or hindi na tayo nagsisimulang makinig sa ibang tao, dun po nagsisimula yung tinatawag na isolation. And isolation of thinking or mindset, hindi po nakakatulong yun sa kahit kanino. Just like for example sa politics, kung ang thinking mo sa isang bagay, nakatuon lang sa isang bias mo at hindi mo kinukumpara ito, hindi mo tinitimbang sa ibang biases na ibang tao, mahihirapan kang malaman kung ano yung nasa reality versus ano yung nasa isip mo lang. And I think on this year-end special, ito po ay ginawa ko the way we do our year-end special. Ginawa ko po ito para makita nyo yung iba't ibang opinyon ng iba't ibang Hindi ako tao. makapag-ano. Miski po approve sa inyo or disapprove kayo sa opinion nila, but the best thing about a public platform like our channel is to give you a wide range of opinion na kayo po sa mga nakikinig, meron kayong pagkakataon to weigh kung ano po ang Hindi tama ako sa makabot. inyo, hindi tama para sa amin or hindi para sa akin, kundi tama sa inyo kasi ito po yung bagay na kailangan po nating panghawakan, eh. Darating po ang pagkakataon that people will ask you,
paano mo nasabi 'to, ba't ganyan ang paninindigan mo sa isang bagay. At least ngayon, you have ways and means to differentiate itong mga opinionin mo. And I always believe, and I always say this, sa lahat ng mga podcast na napuntahan ko, the moment you stop arguing, descending, debating yung opinion mo sa ibang tao, that's the time na dumarating yung mga taong katulad ng mga corrupt na tao, yung mga taong nagte-take advantage of our ignorance sa mga issue to take advantage of you. Kasi 'pag hindi mo alam, susunod ka lang sa kanila. Eh, most of the time, when people take advantage of you at hindi mo siya alam, there's a certainty na parang, "Okey, bahala na sila, 'di ba? Gawin na lang nila yung dapat nilang gawin." Pero what happened to us, 'di ba? Ano nangyayari sa atin? Pagkatapos ng ilang linggo, ilang buwan, 'pag nalaman natin yung totoo at, outside what we heard, dito mo maiisip na parang ang ignorante ko pala, hindi ko pala alam yun, eh, napakadali ire-research ko lang. So that's why I offer you this channel for you to have that kind of thinking na dapat hindi lang umuo ka dahil sinabi ko, eh. Dapat meron kang magagamit na evidence on yourself, 'di ba, paano mo siya nakuha, and then weigh it kung ano sa tingin mo yung dapat para sa'yo tama. Hindi para sa akin, kasi iba-iba tayo ng opinyon, eh. And I guess that's what this year-end special is, to give you a brief Billy, background na don't be judgmental to other people's opinion. hindi ako Huwag kang masanay na ang information mo nakukuha mo lang sa isang lugar. Huwag kang maging kampante na porket sinabi ng iba, eh, paniniwalaan mo na. At pang-apat, stand firm sa ah, paninindigan ng iyong hindi opinyon. ako na Kahit na ang opinyon mo, eh, isa lang at yung 10, eh, hindi kayong magkakaparehas pero ikaw meron ka opinyon, tayuan mo yun, panindigan mo yun. And I think that's why I had this channel created. Hindi po para sa akin, it's for everyone. For everyone to learn, for everyone to debate, to argue yung opinion nila from other people. Ayun lang. Marami tayong plan for next year. Marami tayong maiimbita. Hopefully, maimbita natin yung mga former government officials at saka hopefully, pag may chance tayo at may contact pa rin tayo sa gobyerno, baka makahingi tayo ng pabor, maimbita natin dito. Kasi I really wanted na maging platform 'to for you guys to, um, to explore more things, more opinions. Yung ingay lang, yung sabi nga nila yung bardagul, 'di ba? Hindi lang yun, andito ako. marami pa tayong mai-offer and hopefully ma-support niyo po ako, pati yung mga umakyat, support them. Iba pa rin po pagka tayo-tayo nagsu-support on our Hindi pa ako channel. nakahabol. Maraming maraming salamat po. Ay, hindi ako nakahabol. Kita-kits tayo sa susunod Hindi na ako naka ating live. hindi ako Thank naka you so much po. Ay, hindi ako nakahabol. Billy, hindi ako na nadi-disconnect.